Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Renante Vargas at shoutout kay Carlito Lopez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kapag stable na ang katawan ni Aaron, maraming bangkay ang nakatambak sa Noo Mansion. Labis na takot ang matandang nakasuot ng plain na kasuotan. Ang isang magandang mansyon ay naging isang tunay na purgatorio sa isang iglap. Mga bangkay na parang bundok, dugong parang ilog, kahit saan ay malungkot. Ikaw, sino ka at bakit mo nilaban ang bahay ko? Misteryosong tao, tahimik na sabi ni Aaron. Misteryosong lalaki. Nagbebenta ka pa ba sa oras na ito? Uminom ng kaunti ang matanda, ngunit sa sumunod na segundo, bigla siyang natigilan sa lugar ding iyon. Sandali, ibig mong sabihin, ikaw. Ikaw ang misteryosong lalaking tinawag ang kanyang sarili na isang misteryosong lalaking may maskara sa palasyo ng Baguio kahapon. Aaron smiles. Namuti ang mukha ng matanda sa simpleng damit. Dumating sa bahay ni Zhang ang lalaking maskarang pumatay ng napakaraming tao. Go at ipaalam sa master. Malambing na sabi ng matandang naka-plain clothes sa isang kawal na hindi pa patay. Oo, pagkatapos matanggap ang utos, ang sundalo ay tumingin kay Aaron ng nahihiya, at pagkatapos ay tumakbo sa harap na bulwagan. Sa harap na bulwagan, si Master Zhang ay nagsuot ng kanyang pijama sa ilalim ng serbisyo ng kanyang kasambahay. 2 minuto ang nakalipas, bigla niyang narinig ang ingay sa likod bahay na parang may paparating kaya inutusan niya ang kasambahay na kumuha ng isang tao para tingnan, at isang sundalo ang sumugod na may dugo sa buong katawan. Master, hindi maganda. Ang katulong, na natakot sa dugo, ay agad na hindi nasisiyahan at galit na sinabi, ano the panic? Master, someone killed you. Humihingal ang sundalo. Pagkatapos niyang makuha ang utos ng housekeeper ay tumakbo na siya palayo. Ngayon ay pagod na siya at hindi na siya makahinga. May pumunta sa bahay ni Zhang para manggulo. Alam kong nakabantay doon ang mga sundalo sa likod na bulwagan. Sabi ni Master Zhang na may 800 sundalo sa likod bahay. Sino ang madaling makakapasok? Patay. Hingal na hingal ang mga sundalo. Patay. Pagkatapos ay hayaang dumaan ang front hall upang suportahan. Nagpatuloy si Master Zhang. May 1,600 na sundalo sa front hall, at sila ay mga elite. Patay din, sabik na sabik ang sundalo na halos umiyak na siya. Ano ba Master Zhang ang natulala? Guan, hiniling sa akin ng kasambahay na ipaalam sa iyo at hayaan kang tumakas. Ito ay, darating ang lalaking nakamaskara. Sa wakas ay nakapagpahinga na ang sundalo at sumigaw. Nang marinig ito, halos bumagsak si Master Zhang sa lupa dahil sa kanyang takot. Nang makabawi, pinalayas niya ang mga sundalong nasa harapan niya at nagmamadaling tumakbo palabas ng bahay. Ngunit sa pintuan pa lamang, huminto ang figure ni Master Zhang, at hakbang-hakbang na paatras. Para saan? Sa itaas ng pinto, nakatayo roon ang figure ni Aaron, ngunit ang kanyang maskara ay parang panunuyan ng mga multo at Diyos. Malalim na nakikita sa mga mata ni Master Zhang. Dahan-daang pumasok si Han 3,000 kasama ang 3 babae. Si Master Zhang ay umatras hanggang sa puntong wala ng paraan para umatras. Sa wakas, napasandal siya sa sulok ng dingding.
Nasa lupa din ang sundalo. Gusto niyang tumakbo, ngunit nalaman niyang hindi sinunod ng kanyang mga paa ang kanyang utos, at hindi gumagalaw ang dalaga. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin, batang siya. Iligtas mo ang iyong buhay. Sa karamihan, bibigyan kita ng pera. Magkano ang gusto mo at magkano ang ibibigay ko sa iyo? Natakot si Master Zhang at sinabing may isang nanginginig. Nagmamakaawa ka ba sa akin? Oo, nagmamakaawa ako sa iyo, o luluhod ako para sa iyo. Na nakakatakot sa mga tao. Bagamat iniisip niya at ng karamihan sa lungsod na ang lalaking nakamaskara sa palasyo ng Baguio ay malamang na isang misteryosong tao, ang kanyang kapangyarihan ay hindi matatakot. Kahit na ang mga ito ay mga alamat, ang katotohanan na higit sa 2,000 mga sundalo hindi kumapit ng ilang minuto ay ang pinakamahusay na patunay. Huwag masyadong mag-isip, lumuhad si Master Zhang sa harap ng Aaron. Kapag nilabag mo ang mga babaeng iyon, lumuhad sila at nagmamakaawa sa iyo. Iniligtas mo ba sila? Napakahina ng boses ni Aaron, ngunit sobrang lamig. Lahat ng tao sa silid ay malamig. Nanginginig ang katawan ni Master Zhang. Paanong hindi niya maiintindihan ang mga salita ni Aaron? Yang siya, ay hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Nagawa ni Master Zhang na pumutol ng isang pangit na ngiti para pagtakpan. Ang ginawa niya ay napakatago. Paano siya malalaman? Kaya, siya ay kumuha ng pagkakataon. Nagpapanggap pa rin, para malito. Sinabi ng iyong anak ang lahat. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Master Zhang. Ako, napilitan din ako, Daxia. Patawarin mo ako, ayoko. Sabi ni Master Zhang, at mabilis at mabangis na yumoko sa kanyang ulo. Aaron sneered, sino ang pumilit sa iyo? Kung sasabihin mo ito, maaari kong isaalang-alang na palayain ka. Sa marinig ito, si Master Zhang ay natigilan at nag-alinlangan sandali. Bigla siyang umiling, hindi, huwag mo akong pilitin. Ako, hindi ko sasabihin. Kung sasabihin ko, gagawin ko. Sa sandaling bumagsak ang boses, si Master Zhang ay natakot, at ang kanyang puwitan ay nanlambot sa lupa. Ang kanyang buong katawan ay parang multo, at ang kanyang mga binti at kamay ay nakatitig sa kanya. Bahagyang kumunot ang 3,000 kilay ni Aaron, sa pagkakataong ito ay biglang huminto si Master Zhang, ngunit ang kanyang mga mata ay bakas ng pula ng dugo. Haha. Bigla siyang ngumiti ng mabangis at wild. Bumalik sa yin tulad ng Diyos, dagat tulad ng tubig, pagpalain ako ng Diyos, dugo na muling ipinanganak. Tinapos ni G. Zhang ang isang kakaibang pangungusap. Sa sumunod na segundo, itinutok niya ito sa kanyang noo, at isang bibig ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi, sisibog na siya. Aaron malamig na tunog ng inumin, sa kamay ng isang enerhiya mabangis isang swerte, sa pilitang prop up ng isang enerhiya pader upang harangan sa harap, protektahan ang 3 babae. Pagpalain ako ng Diyos, pagpalain ako ng Diyos. Si Master Zhang ay nagbigay ng isang mabangis na dagandong. Bang! Sa kanyang katawan burst bukas, dugo 4 na mura. Dahil sa napakalaking impact, gumuho ang lahat ng kasangkapan sa buong silid, at ang sundalo at dalaga ay napatay sa iisang lugar, dilat ang kanilang mga mata, puno ng takot at ayaw. Alisin ang energy shield, walang magawa si Aaron na umiling. Baliw ba ang taong ito? Wala man lang buhay. Kumunot ang noo ni Ivory. Malamang brainwash. Kishui daw. Mapait na ngumisi si Aaron, mas mabuti pang mamatay. Kahit papaano ang paraan ng kamatayan niya ay masigurado ako sa hula ko. Hindi madali. Kung human trafficking lang, hindi na dapat kitilin ng taong ito ang kanyang buhay ng ganoon kadesisibo para sa bagay na iyon. Kung tutuusin, para lang kumita. Kung ikukumpara sa buhay, ang pera ay walang iba kundi mga panlabas na bagay. Paano ba naman sobrang sukdulan? Siguro may mga lihim na motibo sa likod nito. Aaron. At ngayon ang madilim na ulan. Siya ay pinamunuan ni Zhang Beibei sa Tianlao ng Zhangjia. Ang kulungan ng Tianlong sa Zhangjia ay hindi pa naitayo noon pa, ngunit ito ay malakihan. Ang selda ay itinayo sa ilalim ng lupa, at ang pasukan ay hindi normal na nakatago. Nakatago ito sa gitna ng balon. Kung si Zhang ay hindi mag-isa ang manguna sa hilaga, natatakot ako na kahit gusto ni Minggayo na basagin ang kanyang ulo, hindi niya maiisip na ang pasukan ay nasa ganoong lugar.
Mula sa kalahating tao na mataas na hukay ng balon, maaari kang pumasok ng paalang at maglakad ng mga 3 minuto sa loob. Maaari kang bumaba sa hagdan. Ang nakikita mo ay isang malawak na espasyo sa ilalim ng lupa. Ang lahat sa paligid ay mga sel sa 4 na hanay. Sa sandaling nakita ko si Ming gayon na hinihila si Zhang sa hilaga, maraming sigaw ng mga babae para sa tulong ang nagmula sa selda. Hayop ka nang makita ang mga babaeng nakakulong sa selda, isa-isa silang nalungkot. Ang ulan ay nagmula sa kanilang puso at direktang pumalakpak ang kanilang mga kamay sa likod ni Zhang Beibei. Si Zhang Beibei ay binugbog sa lupa at pilit na tumalikod. Tumingin siya sa madilim na ulan sa takot, "It's none of my business, it's none of my business." Galit na tinitigan siya ni Ming Gayo, at gumuhit ng bilog sa kamay niya. Hindi mabilang na alon ang gumalaw gamit ang kanyang kamay. Ang kamay ng Jade ay malumanay na umindayog, at ang mga alon ay humahampas sa libo-libong libo, lumilipad patungo sa mga nakapaligid na selda, na parang sinasadya. Nang dahan-daang dumampi ang spray sa bakal na kandado sa pinto ng selda, agad na bumukas ang bakal na kandado ng may gasgas. Itinulak ng mga nakakulong na babae ang pinto ng selda at tumakbo palabas ng selda. Lahat ng labas. Sa kamay ni Ming Gayo, may isa pang painting, isang unicorn na gawa sa tubig, sundan mo ito, makakaalis ka dito ng ligtas. Isang grupo ng mga babae ang tumango ng may pasasalamat. Bahagyang yumoko ang lahat sa kanya at saka sumunod kay Shui Qilin sa bakana ng balon. Si Ming Gayo ay nakatayo sa parehong lugar, pinapanood. Silang isa-isa na umalis, at binibilang ang bilang ng mga tao. 43. Hinihintay na makaalis ang lahat, ang madilim na ulan ay bumulong ng isang salita, pagkatapos, bahagyang umangat ang mga mata, nag-aalalang tumingin sa loob ng selda. Sa pinakaloob na sulok ng isang selda, bagamat dim ang ilaw, ang ilan ay hindi malinaw na makakita, ngunit si Ming Gayo ay nakakita pa rin ng isang sulok ng puting damit. Ang ningkong ay isang hydrosphere, na direktang sumasakop sa Zhang Beibei dito. Si Zhang Beibei ay hindi makagalaw. Mabilis na naglakad si Ming Gayo papunta sa selda sa sulok. Pagdating mo sa sulok ng selda, ang ulan ay nasa lugar. Ang eksenang nasa harapan natin ay masasabi lamang na lubhang miserable. Ang mga damo sa lupa ay tinatapakan at nakakalat, at may mga batik-batik na mantsa ng dugo sa ilang lugar. Ang damit ng isang dalaga ay lumiit sa sulok ng dingding, nanginginig, at ang kanyang mahabang buhok ay nakatambak sa kanyang ulo na parang mga damo sa lupa. Sa pamamagitan ng puwang ng buhok, makikita mo ang mga magagandang mata, ngunit sa oras na ito ay ganap na inookupahan ng takot, gulat at pamumutla. Madilim na ulan lengleng tumitingin sa orihinal na lugar, bahagyang luha sa mga mata sa paligid. Sa oras na ito, bahagyang nagsisimula ang tunog ng mga yabag. Nakita ni Han Sanchen at ng kanyang 3 anak na babae si Shui Qilin at ang mga batang babae na tumatakas sa labas ng ospital. Sumunod din sila sa direksyon at pumasok sa piitan. Nang makita si Ming Gayo na nakatayo sa harap ng selda, dahan-dahan silang naglakad. Gayunpaman, nang dumating si Han Sanyang at ang kanyang partido, ang maputlang mga mata ng batang babae ay biglang naging mas natakot, at ang kanyang katawan ay hindi napigilan ang paghawak ng mas mahigpit at nanginginig ng mas matindi. Mukhang natatakot siya sa'yo. Malumanay na pinaalalahanan ni Ivory si Aaron, at pagkatapos ay hinaranggan si Aaron sa likod niya, sinusubukang pakalmayan ang mood ng dalaga. Aaron nodded noncommittally, Animal's Ming Gayo clenched his teeth, and a trace of hatred came in his tears. Ininom niya ito ng malakas at ginalaw ang kamay. Ang malayong Zhang ay nag-flash ng gulat sa kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, lumipad ang buong tao sa harap ni Ming Gayo na may singsing na tubig sa kanyang katawan. Bang! Ang buong taong nakabalot sa singsing ng tubig ay tumama ng husto sa lupa, at pumihit ng ilang magkakasunod na bilog bago huminto. Nang walang oras para umiyak, mabilis na sinamantala ni Zhang Beibei ang sirang tubig na bilog at bumangon. Mabilis niyang sinulyapan ang babaeng nasa kulungan, lumuhad sa lupa at yumoko para sa awa. Fairy, it's none of my business. It's my father. It was my father's beast. Siya lang ba? Si Ming Gayo ay malamig na nakatingin kay Zhang Beibei. Si Zhang North ay desperado na umiling, ngunit ang kanyang mga mata ay sadyang takasan ang malamig na direktang paningin ng madilim na ulan. Bagamat si Xing Yao ay isang babaeng nayon at babaeng magsasaka,
hindi lamang siya ang pinakaperwisyo at maganda sa 44 na babae, ngunit siya rin ang pinakamagandang babae na nakilala ng mag-ama ni Zhang sa loob ng maraming taon ng kanilang buhay. Si Zhang Beibei ay hindi nang ahas na aminin ito. Si Xing Yao ay mabait at marangal bagamat siya ay nagmula sa isang hamak na pamilya. Siya ay nakatakdang makahanap ng isang mabuting asawa at magpakasal sa isang mabuting manugang upang mamuhay ng mabuti. Gayunpaman, lahat siya ay sinira mo kung hindi ka papatayin ni Ming Gayo. Hindi ako makakaharap kay Xing Yao at higit pa sa libu-libong tao sa mundo. Isang maliit na bola ng tubig ang lilipad ng diretso patungo kay Zhang sa hilaga ng noo. Sandali sa oras na ito, biglang tumunog si Aaron. Ngunit ang bola ng tubig ay lumipad na sa kalahating daan, ngunit makita. Sa oras na ito ang madilim na ulan ay biglang pumihit. Ang bola ng tubig na iyon sa hindi inaasahang pagkakataon ay agad na naging singaw ng tubig. Sumangga ng hindi makita. Sir, si Aaron, Zhang North squeezed and cry also pangit smile, Fang Fo saw the straw. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.